po yung mga ibang halaman, no. Buti na lang po kasi namamatay po to, yung jade plant, no. Namamatay po siya sa labas. So, ayan na po sila. Ayan. Pagka hindi, sa limo kasi yung dati naming house, talagang linalagay ko po sa lahat. Kasi, mas madami po yung rooms namin doon. 4 rooms po kami sa limo, yung military house no po. Kasi syempre si Frank may officer po kasi siya. So, mas malaki yung bahay namin. So, but, nung bumili po kami ng house, we would like to have 4 rooms para may guest room po kaming isa. But, unfortunately, wala po kaming, yung mga binisita po namin hanggang 3 rooms lang. So, wala po kaming, no choice po kami kasi, after COVID, no, during COVID, wala pong gaanong binibentang bahay dito sa France. So, nung nakita namin po itong bahay na to, binili namin kagad kasi wala po talagang choices na po. And, yun lang po yung criteria na hindi nasunod yung 4 rooms na po. Pero yung lugar, yung lote, kasi mas gusto po namin medyo may garden, medyo malaki po yung ano no po, yung lote no po. Kasi syempre mas para hindi po kami mainip. Yan. Pero pag matanda naman, baka we don't know, baka after we will sell this house, then we go back to Philippines na po. So, ayan. Pati po, ayan, paggaganyan po, ayan, kailangan didiligin, no, po kasi, paggayan, it's either ano po siya, nanibago po siya sa temperature kasi nasa labas po siya. Kaya lang, pag hindi ko naman po to, yung Jasmine Madagascar po yan, hindi ko siya pinasok, mamamatay din po siya. So, ayan. Tapos may pinasok akong bougainvillea. Lahat ng malalaki kong bougainvillea, hindi ko pinasok. So, I don't know kung mabubuhay po sila na po. And then, this one is Hoya Kiri. Ayan, and this, it's not Hoya Kiri, yung isa pong Cranozola, itong, yan po. Ayan. So, yung mga iba po napasok ko, but hindi ko po lahat napasok. Then, here, ayan, pinasok ko din po yan. Then, one aloe vera. Pero yung aloe vera po na nasusurvive nila, yung sa labas na po. Tapos, ito din. Ayan. Tapos, yung string of hearts, may malaki pa akong string of hearts. Ito po yung string of hearts na napakaganda po ng string of hearts. Yung mahilig po sa mga hanging plants. Ayan, tapos yung sa labas. Ayan, hindi ko na, kasi hindi naman, yung iba naman pong plants, nakakasurvive sila sa less 5, less 6 degrees na po. So, yun. Yung mga ganito, hindi. So, yun yung difficulty namin, naisip namin, if we stay 3 months in Philippines, baka wala din pong matitirang halaman na po kasi we cannot ask someone to always come here to water the plants na po. Although, siguro mayroon po kaming i-ask someone to para medyo tingnan yung bahay and then we pay. Pero siguro yung 3 months na sabihin mo marami kang halaman, we cannot do that na po. Ayan. So, yan po yung mga natin. Chika-chika dito sa amin. Today po, off po ako. So, medyo, may sun siya, no po. Pero malamig po sa labas, like, feels 8 degrees, no po. Pero, luckily, hindi ganun kalamig kasi sa Canada, it's negative 17. So, sila kainaman po ay talagang, we have a very big difference of temperature na po. So, ayan. Parating na pa naman po doon si Ma'am Insist na po, si Ate Jinky, tsaka si Mama. So, hoping na, pero mag-i-enjoy naman siguro sila sa Canada na po. Kasi, syempre, iba-iba naman po yung, you have to profit na ibang country na po. Kasi, syempre, iba din yung mga customs and traditions, tsaka yung, you have to profit yung mga new places na po. So, ayan, today, mag-ano lang po kami, roast beef. So, ako po, yung roast beef po kasi yan, may parang fat na nakaganyan. Ako po, tinatanggal ko yon. Kasi, ang roast beef kasi dapat medyo biglaang mainit na po. So, we need to
heat the oven before na ilagay natin siya na dapat. So, ako po, yung tinanggal ko po yung fat around the roast beef, no po. At ano ko po siya, ipipriko ko siya dito. Then, I will put it back. Ilalagay ko po sa surroundings niya, no po. Para mas medyo malasa ng konti yung, ano natin, yung roast beef natin. So, iba-iba po yung style, no po. Kasi si Dad, hinahayaan niya lang po to. So, as I'm saying, kung ano po yung mga gusto natin. Kasi I like to eat this one, but I want it to cook, you know, yung parang caramelize siya ng konti. So, ayan. So, ganun po yung gagawin natin. And we just need a little oil olive. Tapos, ikakat po natin ito ng maliliit. Ayan. Itong fats. Use ko po dito. I'm collecting po ng rolling pins na po. Kasi, syempre, pagka nagpipizza-pizza ka. Tsaka, I like wood. So, parang pang decorations din po. So, I'm collecting that. Pag nakakita po ako sa sa flea market, sa mga thrift store, which is sometimes it's 1 euro only, sometimes 50 cents lang po. So, I'm trying to collect that kasi gusto ko po yung iba-ibang hugis nila, yung parang haba, liit, tsaka yung parang pagka-vintage nila, no po. So, yan po yung mga isa sa mga kinakaadikan ko din, yung mga kino-collections ko din, no po. So, tsaka mga ganyan din po, yung mga woods na ganyan, spatulas and everything. So, yan din po yung mga kino-collections ko. No po, so, marami po ako niyan dito. Ayan, different kinds ng mga utensils noon. Yun po yung mga gusto ko. Ayan, dito na tayo sa ating, lalagay lang natin yan. Yung fats. Just do. Dapat kasi maluto tong fats na to, no po. So, siya po yung magbibigay ng lasa sa ating roast beef. Kasi pagka wala kasing ano yan, no, kakainin po nila yan ni Frank tsaka ni Sam ng medium rare. Ayaw po nila ng lutong-luto. So, yun po yung mga gusto din na dito. Mahilig po sila sa beef. So, tayo namang a lot of Filipinos don't like bloody, no? So, gusto natin luto kasi natatakot tayo magkasakit or something. So, I'm working now in a meat shop, so, meat shop and all the charcuterie and everything, so, kasi masyado pong mahigpit yung date limit dito, no? Yung best before. So, when you have meat, so it stays like maybe 4 days, 5 days lang po at naka-sealed yun na po. So, after they throw that up. Yan. Kasi may mga meat po kasi, especially yung mga ground beef, it's very, ano po yan, fragile. Dapat naka-preserve po siya sa isang refrigerator na like 1 degree na po. So, 1 to 2 degrees. Hindi po pwede siyang ilagay sa ambient na po kasi nagka-catch po siya ng mga bacteria. Ayan. So, yan po. Pagka naluto na natin yan, lalagyan din natin ng konting asin na po. At nasa na yung ano nito natin yan. Konting asin. So, dapat kasi ako linuluto ko muna yan. Kasi tingnan nyo po yung taba, nagka-caramelize siya, no po. Saka ko po siya ilalagay sa ating roast beef. Para magkaroon po siya ng lasa. Lalagyan din po natin ng ng garlic yung roast beef na po, ng buong garlic. Ayan. Tapos ito, isusutay ko lang po din lang yan ulit. Ayan, ulit-ulit lang talaga kami dito eh. Tapos mamaya, I don't know if some Filipino know this sibot no po, because my mom is Chinese. Pinalaki po kami sa sibot. So, during winter po, we put that as sabaw-sabaw. Ayan. Magsisibot po ako. So,
Normally, you put it in the chicken. Tapos, pwede rin po yung yung pata. Yan. So, magsisibot po ako para meron pong, sabi nilang mga Chinese, pang po yan, pampaganda ng immune system, po. So, when I was working in Taiwan, yung mga Taiwanese friends ko po, every winter, nagaganyan po sila. And they invite us. Siyempre, yung mga Pilipina pong never taste sibot kasi iba po yung lasa niya. Ang bango niya po. And siyempre, pag hindi po kayo sanay, naiibahan po ng amoy yung mga colleagues ko pong mga Pilipina na never taste the sibot. They don't like that. But, you're going to get used to it, no? Ayan. Kasi, medyo matapang po ay, ang amoy niya na po. Yung sibot kasi is composed of different kinds ng mga parang trunk, roots, mga ganun po. So, na medicinal, po. Ayan. So, I think now you have more and more people knowing sibot in Philippines na po. So, kasi pagka bibili po ako, minsan wala na And you can buy that now even in palengke. Kasi nung pumunta po kami sa palengke, I asked the sibot and they have. So, it means that marami din pong bumibili. Kasi di naman nila ibebenta if nobody is buying that, di ba? Ayan. So, yan po yung ilalagay natin sa roast beef natin. And, mamaya ko pa po yun iluluto, no? Pagka malapit na kaming kumain. Ngayon namin sa roast beef. Kaya lang, maliit yung kawali. Kasi, yung malaki, ayoko pa pong buksan dahil, pag binuksan ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dahil hindi naman masyado namin ginagamit. Dahil marami pa naman akong ongoing na teflon na po. Yan. Minsan, pwede din pong lagyan ng, lagyan ko po siya ng margarine po, tsaka konting olive oil. Yan. Kasi ang maganda, pag linagyan nyo po ng margarine or butter, nagiging parang ganyan yung kulay niya. Magandang, magandang yung pagkakakris. Parang crispy po yung outside. So, yan. Ayan. At mamaya punta po tayo sa garden. Preheat ko po siya ng 230, no? Yan, 230. Para dapat mainit na mainit bago natin ilagay yung... Tapos linagyan ko po siya ng butter. At lalagyan ko ng konting oil na po, ng olive oil. Tapos, ito, tingnan niyo po. Ganyan po siya. Medyo matrabaho po siya yung potato saute. Kasi kailangan balik-balik ta rin. Hindi po pwedeng iwanan dahil kung hindi, yan. Iniwanan ko lang ng konti. Tutong na konti. Pero hindi. Lang siya, parang nag-crispy ng konti. Pwede nyo lagyan ng chorizo, ng tawag dito lardo. But since may meat na po, hindi ko na po siya linagyan na po. So, para wag naman masyadong ma-overmeat. Wala pa namang salad. Sarap din kasi yung may konting salad na side dish na po. Yan. So, ito yung natira po tong burger. Pinulabola ko na lang po. Yan. Yung mga taong yan. Kumain na kami kagabi. Yan po yung sibot. So, may po siya yung parang kulay pulang, nakalimutan ko yung pangalan nito. Yan. Yung mga nag-Taiwan, naamoy nyo po yan. Naamoy yan sa, ito po yung tinapon ko na kasi. Yan, linagyan ko po siya ng goji. Yan. Maganda rin po sa katawan yung goji, no po. So, yan, nabibili po sa mga organic market, organic mga store na po. Yung mga ganyan, yung goji. Pero yung sibot, I don't know if you can buy here meron po sa Asian Center. Kaya lang, iba din naman po. So, ako po, pagka umuwi ng Pilipinas, bumibili ako ng madami. Tapos,
iniimba ko na lang po. Kasi winter ko lang naman po siya ginagamit no po. So, ayan. Yan na po yung, yung uulamin namin. Then after, maybe I will do some sausages, something like that. Kasi, hanggang 8 o'clock po ako sa work mamayang gabi. Tapos yung gumawa ng cake hapon si Osh. Yun, so, ayan. Kalimutan ko pong ilabas kagabi yung yung mga meat. So ayan, binabad ko tuloy siya sa water na po. Gusto ko pong linalabas siya ng gabi para kinaumagahan na po siya defrost na sa kalang nakalimutan ko gabi. So kailangan ko pong ayan, medyo maulan. Si Frank nasa magpapagawa siya ng salamin kasi sira na yung salamin niya, laging nahuhulog no po. So ayun. So, Wednesday hanggang po Saturday ang pasok ko hanggang 8 o'clock PM na po. Panghapon po ako ngayon. So, ayan yung mga sinusuportahan kong panghapon. It's like around mga 6 PM sa Pinas na po. Mga ganon. Kasi we are like 6 hours ahead. 6 hours ahead po yung Pilipinas sa amin. So, hindi ko po kayo mapapanood. Hindi ko po mapapanood yung mga nagla-live kasi I'm not here. I'm at work. Ayun. So, may pinapanood po ako yung mga nagla-live. Pag wala po akong time, nagtatambay lang po ako. Kasi, syempre, support each other. Di ba po? So, ayan, pag may time.